So, hi po mga ka-Diyosa. So, ayan, usapang retoke na naman po tayo, ano? Alam mo, recently, yung content ko na iba, imbis na dito tayo sa mga skincare products na gamit ko, napunta tayo sa mga surgeries. Pero sige, dahil sa dami niyong question, sige, patuloy natin yan sasagutin sa abot ng aking makakaya. So, ano ba yung question niya? Ang sabi niya ay, hello po, ano pong pinagkaiba ng under the skin o sa under the muscle daw? Sana po masagot. Okay, sige, sasagutin natin yan today. So, ang tinatanong po natin ka-Diyosa ay tungkol po sa pag-place ng ating mga silicone implants sa ating katawan kasi meron niyang under the skin and under the muscle. So, ngayon, para mas madali nating maintindihan yung explanation, meron akong picture na dinownload sa inyo para at least makita nyo din. But again, mga ka-Diyosa, hindi po ako expert at hindi rin po ako surgeon to explain this matter. Kaya hopefully, kung may time din kayo, mag-research din siguro kayo para at least meron din kayong alam regarding sa mga ganitong bagay kung tama ba. And also, kapag naman nag-undergo rin kayo ng mga ganitong breast augmentation, ay ipapaliwanag din naman po yan sa inyo ng surgeon ninyo. And that's the reason kung bakit medyo may konting alam lang ako. And then kung ano man yung sinabi sa akin ng surgeon ko 10 years ago, before ako nag-undergo ng aking breast augmentation, yun lang din yung isi-share ko sa inyo. Kasi yun lang din yung bagay na alam ko. So, ayan, let's start mga ka-Diyosa. So, ito pong picture na nakikita nyo sa aking kaliwa, ito po yung tinatawag natin na under the skin. Kung makikita po ninyo, ito po yung top layer ng skin natin which is the dermis. Yung sunod po niya na skin ay epidermis. Yung sunod po niyan ay yung mga fats na po natin. Then, third layer, doon na po ilalagay yung ating silicone implant. So, dyan po siya nilalagay kapag under the skin sa ilalim po ng taba. And then, kapag naman po under the muscle, sa fourth layer naman po siya. Dermis, epidermis, and yung taba natin. And then yan, sa ilalim siya ng muscle. So, pang-apat siya. So, dyan naman po nilalagay kapag under the muscle. Ay, teka lang, maglalagay lang muna ako ng ating sunblock kasi pumunta ako sa shop ngayon, mainit. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano yung advantage at disadvantage ng dalawa. Unahin natin sa under the skin. Sa under the skin daw po, sabi ng surgeon ko noon, 10 years ago, kapag under the skin, ang pinalagay mong silicone implants, mas mabilis siyang lumambot. Ang disadvantage naman ng mga naka-under the skin ay mabilis po siyang magsag or lumawlaw. So, yun dapat nyong i-consider kapag magpapa-breast implants kayo. So, pag-isipan nyo kung under the skin or muscle. Ngayon naman, ang disadvantage at advantage ng mga naka-under the muscle, kapag under the muscle ka, mas matagal siyang lumambot kasi nga naka-place siya dun sa fourth layer ng body natin. And yun nga, ang nasa ibabaw niya ay yung muscle. Given na rin na matigas yung muscle. Pero after a year naman ata or depende pa rin sa body, lumalambot din naman yon. Pero mas matagal siya compare sa under the skin. So ngayon naman, yun namang under the muscle ay kagandahan naman doon, mas matagal din siyang magsag. Or alam mo yung lumawlaw, mas matagal lumawlaw yung mga naka-under the muscle. Kaya very advisable kung ayaw nyong, hindi kayo mahilig mag-bra, ayan, yan yung mga advisable sa inyo, yung mga under the muscle. Kasi matagal siyang magsag. So ngayon, baka merong magtanong, Miss RC, mabilis palang magsag kapag under the skin. Di ba under the skin ka? Tulad ng sinasabi ko sa inyo, mga ka-Diyosa, depende pa nga rin yan kung ano ba yung gusto nyong ma-achieve or mangyari sa body ninyo. Tulad ko, bakit ang pinili ko ay yung, ano bang tawag doon? Kalimutan ko na. Bakit mas pinili ko yung teardrops na shape compared dun sa bilog? Kasi nga, gusto ko yung mas feminine. Ayoko nung para siyang yung may nakabilog na ganon. So, kaya mas pinili ko yung, ang tawag dito, ayan, nawawala ako. Nakalimutan ko ng tagal na kasi. Kaya mas pinili ko yung teardrops na shape kasi gusto ko nga yung mas feminine, yung pag ganon yung itsura niya. Ayan, yung parang kalmado yun nandito. Bakit ako nag-under the skin? Kasi nga, gusto ko malambot siya. Kasi yung normal na itsura ng dibdib ng babae ay pa-teardrops, malambot, and also, hindi naman lahat ng babae ay talagang tayong-tayong ganun yung dibdib nila. Since feminine yung gusto ko, yun nga, nandun yung characteristic na gusto ko, yung teardrops na shape, yung malambot siya, and yung parang bagsak siya tingnan. Yung talagang nandito yung laman niya. Kasi ganun yung nakikita ko sa mga babae. Kaya kung ganun yung gusto mo din na design ang implant mo in the near future, kung breast implants ka, pwede mong piliin yung under the skin and teardrops na shape. Ngayon naman, kung tamad ka rin mag-bra,
and then ayaw mo na mabilis siyang bumaba, and gusto mo yung parang mga sexy star ang itsura ng katawan mo, you can choose yung ating round shape and under the muscle. However, kung mag-undergo kayo ng mga breast augmentation, i-explain naman yan sa inyo lahat ng surgeon ninyo bago yan gawin sa inyo. So, I'm just trying to share kung ano man yung mga knowledge na naibigay sa akin ng surgeon ko nung 10 years ago nung nag-undergo din ako sa breast augmentation. So, yun lang mga ka-Diyosa, and hopefully nakatulong ang video na to sa'yo, and have a great day. Bye-bye!